Magkakahiwalay na pamamaril ang naganap sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila nitong nakalipas na magdamag. 2 ang patay kabilang ang isang dati nang sumuko sa mga otoridad dahil sa paggamit ng droga. Ang mainit na balita hatid ni Bam Alegre. Kahit nasa sariling tahanan, hindi pa rin nakaligtas si John Joma Rivera nang pasukin at pagbabarilin siya ng mga di pa kilalang lalaki pasado alas 10 kagabi sa Fort Ali, Barangay Batasan Hills, Quezon City. Hindi pa malinaw kung ilan ang mga salarin pero nakarinig ang mga residente ng maraming putok ng baril. Inimbestigahan ng QCPD at SOCO ang crime scene. Tumanggi ang mga ito magbigay ng detalye sa media. Ayon sa tiyuhin ng biktima, dati na raw sumuko sa barangay si Rivera dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Yan siya sa barangay nagpunta para mag-report na magbago siya. Ayaw ko kung bumalik pa roon. Sa Las Piñas City, patay rin ang isang lalaki makaraang pagbabarilin ng mga suspect na sakay ng motorsiklo sa barangay Talon 5. Kinilala ang biktima na si Jason Palisok, 26 na taong gulang. Ayon sa mga saksi, hinihintay lang ni Palisok ang kanyang misi sa bahagi ng Marcos Alvarez Avenue nang mapatay matapos magtamo ng 3 tama ng bala. Dead on the spot ang biktima habang mabilis namang nakatakas sa mga suspect. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa naturang pamamaril. Samantala, 2 naman ang nakaligtas sa magkahiwalay na pamamaril. Ang isang menor de edad na residente ng barangay Baclaran sa Parañaque City. Kwento ng mga saksi na tumanggi humarap sa kamera, 3 beses daw binaril ng mga nakamotorsiklong salarin ang biktima. Pero nakatakbo ang biktima sa ikalawang palapag ng isang bakery. Isinugod sa ospital ang biktima. Sa Baclaran pa rin, sugatan din sa pamamaril ang isang pedicab driver. Ayon sa mga saksi, nakahiga ang biktima sa tapat ng saradong tindahan ng sapatos nang lapitan ng mga nakamotorsiklong salarin. Hindi na natukoy ng mga otoridad ang pangalan ng biktima na isinugod sa ospital. Bam Alegre, GMA News.